Hello po, Tito Nelson. Ako, thank you so much sa palaging pag-imbita sa akin dito sa Updated with Nelson Canlas. Actually, this is your second time dito sa mga isang taon na yun sa kanya. Ang bilis, no? I think you're the third guest that I had nung nagsisimula yung podcast. And ngayong 2024, ikaw ang buena mano ko. Ang bilis sobra. Mm-hmm. Parang kailan lang talaga yun. Oo, di ba? Parang kailan lang. And actually, huli ka naming nakita or narinig dito sa podcast nung iniisip ko I think it was the Halloween ball, yung Sparkle Spell Halloween ball ng Kapuso ng GMA, no? At na-interview ka namin doon. Ang sabi mo talaga, actually natatandaan ko pa yun sa Trick or Treat, ang gusto mo talaga, ang winish mo talaga, jowa. Boyfriend. Diyos ko, hanggang ngayon, di po binibigay sa atin, Tito Nelson. Bakit kaya, no? Alam mo, sabi Tito Nelson, kapag daw swerte ka sa career, talagang pagdating sa love life, mailap sa atin, no? Oh. Kaya lang parang sa'yo, Tito Nelson, parang iba. Sa'yo, nasa yun ang lahat. Hindi naman, actually. Pero totoo yan kasi alam mo, siguro nga, ayoko rin namang isipin na na hindi binibigay sa iyo ngayon, no. Parati ko sinasabi sa iyo may tamang panahon yan Pero siguro kasi kung ibibigay sa iyo ngayon, wala kang time. Kaya nga, Tito Nelson, parang ang hirap pumasok sa isang love life na hindi mo maibigay yung tamang oras para sa kanya. Kasi ako, di ba parang nabanggit ko yun before na kapag may binigay sa akin isang bagay, focus talaga ako doon. Kaya nung binigay sa akin yung mga trabaho, talagang tutok ako, Tito Nelson. Yeah. Kaya nung nagkaroon rin ako ng love life, dumating rin naman tayo sa love life din tayo, Tito Nelson. Kaya lang, yung may mga moment talaga na ang demand nila sa akin time. Kasi mas nafo-focus talaga ako kung ano yung feeling ko, i-priority muna natin. Kasi naniniwala kasi ako, Tito Nelson, na kapag para sa'yo, kahit na anong bagay, tao man, o yung trabaho, o kahit na ano, kapag para sa'yo, ibibigay talaga para sa'yo. At hihintayin ko ng bagay na yun. Kasi kahit na anong mangyari, kahit na may humarang pa sa'yo, basta para sa'yo yun sa'yo. Oo, actually si Alessandra nga, nung na-interview ko siya dito sa podcast, meron siyang quotable quote na parang kaming mga single masaya naman kami. Parang wag yung i-impose sa amin na na kailangan namin magkaroon ng ka-partner para maging masaya. Oo. Actually, ikaw naman, di ba, pag nakikita naman kita, masaya ka lang Yes, diba? Parang hindi pa ako umabot po sa part na gustong-gusto ko na yung parang, sige na, ibigay nyo na sa akin to. Parang ganun. Hindi pa naman ako umabot sa ganun. Ayoko rin naman umabot sa ganun. Kasi so far, Tito Nelson, lahat na nangyayari sa akin, happy talaga ako Ganun pa. Girl, ang daming naliligaw sa'yo pero hindi mo pinapansin. May mga pagkakataon talaga, Tito Nelson, na ligaw part pa lang, nasa ligawan stage pa lang kami, nakikilala ko na siya agad. Ayaw mo na agad? So, parang may moment ako na umaatras na ako kasi, ligawan pa lang to, pero nakikita mo na yung ugali niya. Tapos, Tito Nelson, ang ginagawa ko pa palagi, pag feeling ko, happy na ako dun sa tao, pinagpa-pray ko yun. Na Lord, siya na ba? So, kapag siya na, tapos may mga sign talaga si Lord right after, ipapakita niya sa iyo yung tao. Papakilala niya talaga sa iyo. Maya-maya nawawala yung taong yun. O kaya may mababalitaan ka sa taong to na ganun. Sabi ko, oh my gosh, akala ko siya na yung pinakamabait, pinakaganitong tao. May artista dito sa mga to? Parang, hindi ko na maalala. Kilala kita. Parang hindi ko makilala dito Marunong ka na sumagot ngayon na parang dati na on the spot pa kita Oo ba, Tito Nelson? Ngayon hindi magaling ka na sumagot Pinagandaan ko to, Tito Nelson. Every time nakausap ko kayo, parang ang dami kong natututunan, ang dami yung parang like for example, simple yung camera lang na natutunan ko yun from you, yung mga travel na gano'n. Minsan nga gusto ko pag nagta-travel ako, yung parang chat ko kaya si Tito Nelson. Kasi alam niyo po itong si Sanya, parati ko sinasabi na magtravel ka kahit mag-isa ka lang. Okay yan, huwag ka matakot. Kasi 'di ba parang
Di ba pinupush kita dati na mag-Japan? Hindi. Opo. Saka lang, safe doon, mga ganon. Ang sabi ko kay Tito Nelson, natatakot ako, Tito Nelson. Sabi niya, hindi. Pagdating sa Japan, safe na safe ka. At saka sobrang babait ng tao doon. Kasi, Teka muna, nagawa mo na ba? Hindi pa rin. Dapat, Tito Nelson, plan ko talaga na ako lang mag-isa. But, nung nalaman nga rin ng kaibigan ko, sinataw, and sinabi ko na, sige nga, try ko naman na umalis sana. Tapos, sinataw, nabalitaan na aalis nga ako. Parang, inaya ko sila na parang, uy, tara, gusto nyo ba? Uy, pero So, masarap kasi din masarap din may mga barkada na kasama. And nag-enjoy kami Tito Oo, Nelson. di ba? See, I told you. Kasi itong si Sanya dati, tipid lang ng tipid. Talagang, hindi, sayang ang pera, Tito Nelson. Hindi, mag-travel ka. Ang dami-dami mong projects hindi mo na i-enjoy. So, Si Ate Kakay, mahilig siya ng ganon. Melodier, kasi tawag niya sa akin Melodier. Melodier, mag-travel ka nga, sabi niya sa akin ganon. Kasi hindi ka pwedeng trabaho lang ng trabaho. Kasi maano ka niyan, mapapagod ka, mauubos ka niyan. Kailangan mo minsan na may hingahan ka. Kasi, alam mo, itong taon na to, magiging busy ka. Dahil ngayon pa lang ang January, 2 na yung naka-line up sa'yo, ha? Yes, diba? So, pag-usapan natin to. Of course, yung unang-unang naka-line up sa'yo, yung Sangre, Encantadia Chronicles. Sobrang happy kami. Actually, hindi lang po ako. Kaming lahat excited para dito sa Encantadia Chronicles na Sangre. Dahil nung matagal na to nung pinag-uusapan pa lang, excited na kaming apat na, magkikita-kita tayo. But that time, hindi pa namin alam kung sino-sino yung mga gaganap, kung kami pa rin ba, may mga badadagdag pa, may mababawas pa. So, nakaka-excite na nakakakaba sa part na, may babalik pa ba tayo? O baka iba na? Yung moment, Tito Nelson, na kami pa ba yung mga characters namin? Kami pa ba si Danaya? Kami pa ba si Amian, Perena, tsaka si Alena? Kumbaga, yun yung nasa isip namin. Kasi, nandun kami sa point na mahal namin yung character namin. Dumating kami talaga dun sa lahat kami tutok dito sa pagiging Sangre namin, na minahal din talaga ng maraming tao. Kaya, kumbaga parang, sabi nga ni Direk Mark, once a Danaya, always be a Danaya. So, always a Danaya. Wala na, yun na yun. Ikaw na yun. Pero, Sanya, ibabalik ko lang to Kasi, I don't know if you remember this. When you were starting out dun sa una, di ba? Nababash ka. Di ba? Natatandaan mo yun. Kasi ikaw yung pinakabago at saka nung time na yun, ikaw yung pinakawalang pangalan. Di ba? Nung umpisa, Tito Nelson, masakit sa akin na nakakatanggap ako ng mga hindi magagandang salita. Siyempre, may mga tao talaga mag-question sa'yo Kahit ako, kinu-question ko rin sarili ko, bakit nga ba ako? Yung mga nakasabayan ko that time, meron na silang sariling show, halos lahat. Kumbaga, ako yung galing from talagang extra. Tapos, naisama lang ako sa isang proyekto. I'm sorry if paulit-ulit ako kasi may ganun ako. Thankful kasi po ako dun sa The Half Sisters na binigyan ako ng chance. Na supposedly 2 days lang ang taping ko. And it ended up na naging 2 years po. Tumagal ako sa The Half Sisters. Tapos ako po yung kinusal sa ending ng The Half Sisters na walang nag-akala. Kasi sobrang yung The Half Sisters that time, isa siya sa parang abot kamay na pangarap na sobrang hit na teleserye sa panghapon. Kaya blessed ako na napasali ako doon, pero mas blessing sa akin talaga binigay sa akin yung 2 taon na nandun ka rin sa show na yun. Yun po, and nag-start lahat doon, Tito Nelson. Tapos imagine mo ba yung time na yun, nasisikat ka? Of course, yung time na yun, wala pang first yaya. Hindi pa natin pinag-uusapan ng first yaya. Lahat na nangyayari sa akin, Tito Nelson, wala akong pinano, hindi ko naisip, hindi ko na-imagine. Until now, kapag may nagsasabi sa akin, uy, iba ka na kasi, sikat ka na, ganito ka na, parang hindi ko pa rin maisip na, talaga ba? Kaya minsan kapag kunyari sasama na ako sa simple, uy, pupunta sila sa palengke, ganyan. Parang dati nga may ganun pa. Hanggang ngayon, Tito Nelson, hindi ko maiwasan. Uy, sama ako. Parang gusto ko kasi mamili sa ganun. Kunyari, pupunta ang Divisoria, sama ko, pinipigilan ako ng lahat. Hindi ka na pwedeng sumama doon, Sanya.
Kasi may ganun ako, Tito Nelson. Kasi di ba nasanay ako na alam mo naman tayo, matipid. So kapag alam mo yung Divisoria, parang feeling mo, uy, lahat ng bagay nandun tapos nasa mababang presyo lang. So parang ako excited ako pamili ng ganun. Sabi nila, uy, number 1, hindi ka na pwede pumunta doon. Number 2, dapat yung mga binibilhan mo, hindi na doon. Sabi ko, Kasi okay. magkakaguluhan ka, Sans. Magkakaguluhan ka na doon. Kasi Pero dati, ayun, I'm sure, years ago, pag pumupunta ka doon, wala nang mga pansin. Wala. Nakikipagtawaran ka pa eh. opo, tumatawad pa ako. Patawad naman, ate, masyadong mahal. Ngayon, hindi na nakakahiya na magkano na nga lang, tatawaran mo pa, di ba? Yung kinita na nga lang nung pagtitinda, And tinawaran plus, di ba yung magagalit sa mga kasama mo kasi imbis na makapagmadali sila, dami mo picture pa sa'yo, magkakagulo pa yung mga tao. So, yun. Opo. Pero sa akin, Tito Nelson, to be honest, walang problema sa akin pag nagpapapicture talaga. Oo yung, naman. kumbaga, kahit saan ako mapunta. Oo. kunyari, may Aral gusto ka kay Kuya magpa-picture. Germs eh. Yan ang turo ni Kuya Germs eh, di ba? Hanggat hindi mo nauubos lahat ng taong nagpapapicture sa'yo, huwag kang aalis. Alis. Oo, totoo. yun. Nakikita ko Totoo. sa'yo yan ngayon. Sa totoo lang. Kasi minsan may mga pumipigil na nga sa akin, may mga, tama, tara, okay na po. Minsan alam niyo po, sa mga kasama ko, sinasabi ko sila, hiyaan nyo. Kasi yun yung mga tao na, kumbaga, masaya na sila sa mga bagay na simple picture lang. Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa eh. Kumbaga, hindi mo alam na malaki pala yung impact nun sa kanila. So, sabi ko, hanggat kaya natin makapagbigay ng oras para sa amin, bigay natin yun. Kasi gano ba naman yung, pwede po pong pa-picture. Teka muna, pag-usapan naman natin yung pulang araw. Kasali ka rin dito. Grabe. Oo, kasi nung bago magpasko, binisita ko yung tap dancing training yung dalawa ni Barbie Forteza. And after a few days, pinuntahan naman natin yung tahanan ng mga comfort women. Talagang grabe yung preparasyon mo para dito. Sobra po, Tito Nelson, kasi itong show na to napakaganda. Habang kinukwento pa lang sa amin itong pulang araw, story ng pulang araw, nakakaiyak na siya. Because it's about love. Sabi nga, it's not about love lang eh. It's about everything na nangyari nung World War II. So, nandun yun nga po, it's about love, friendship, family, syempre yung pag-asa, hope, na kakayanin ba natin to? Hanggang saan tayo lalaban para mabuhay? Yun eh. Maraming excited dyan, ha? Maraming excited. Kasi di ba, napatunayan naman ng Kapuso Network, di ba? Katulad dun sa Maria Clara at Ibarra and sa maraming projects na nagdaan bago doon. And this time, ito nga yung pulang araw. At ako, for one, hindi lang as part of GMA Network, pero even as a viewer, talagang sobrang excited ako na mapanood na to. Sobra, Tito Nelson. And ang laki ng respeto namin dun sa mga tap dancers kasi nung ginagawa namin to ni Barbie Forteza, hindi siya ganun kabilis. Natatawa nga tayo nung time na yun, di ba? Pinagtatawa na natin kasi parang kala natin parang madali lang, pero nung nandun na, no? Grabe pala. At saka grabing disiplina ang kailangan mo. Kailangan coordinated lahat. Meron tayo, kailangan i-memorize mo rin yung kung anong steps kasi nga meron mga iba't ibang tawag sa steps nila. Tapos, yung kailangan malambot yung sa may paa mo kasi pag mali, masakit sa paa. Yun talaga nakaka-cramps. Tapos, yun rin kailangan memorize mo, mabilis. So, mabilis dapat yung paa doon. Kaya sabi ko, oh my gosh, kakayanin ba natin to? Yun. Pero, yun, hanggang sana mabigyan kami ng pagkakataon na maaral talaga namin to ng todo-todo ni Barbie. Kasi, pagbibigay respeto din sa mga tap dancers at sa mga vaudeville noon. Hanggang ngayon naman, kung meron pa rin. Hindi ko na muna itatanong kung ano yung magiging role mo kasi medyo tatalakayin natin yata sa GMA yan in the next few
weeks or the next few Yes, months, po. ano? Kasi isa-isa yata kang ipapakilala. Pero I'm sure, siguro giveaway naman na, no? Yung mga pinalabas nating mga storya na nag-aaral ka ng tap dancing, tas binisita mo yung comfort women nung panahon ng hapon, yan. Siguro, nabubuo na yung konsepto ng mga kapuso natin kung ano talaga yung magiging role mo. Ayan. Opo. 2024, Sanya. Naku. Opo. Yes, sobra. Ilan muna natin. Ano muna yung biggest lesson mo nung 2023? 2023. Anong pinakamalaki mong natutunan nung 2023? Biggest lesson ko po talaga siguro yung kailangan nating patawarin yung sarili natin. Kasi may mga bagay tayo na may mga pagkakamali rin sa buhay natin na feeling natin hindi na natin kayang patawarin yung mga sarili natin. Na nadadaw na tayo at marami ng tao ang naapektuhan sa kung ano man ang nangyayari sa buhay natin. And ang naging aral lang sa akin yung you have to forgive yourself para matutunan mong mag-forgive din sa In the past ba, ganun ka? Yung parang masyado kang hard sa sarili mo? Opo. May mga pagkakataon na kahit na feeling ko hindi naman ako, iniisip ko na ako yun, kasalanan ko yun, dapat ganito yung ginawa ko. So, yun po siguro, huwag tayo masyadong hard sa sarili natin. Kailangan lang natin ma-realize na okay, nagkamali ka doon, kailangan mong itama yan sa susunod at huwag mo na uulitin kung nagkamali ka. Maging aral yung lahat ng pagkakamali at huwag na natin uulitin yun. Oo. Having said that, ano yung iniwanan mo na sa 2023? Iniwanan ko na sa 2023. Boyfriend ba to? Charot! Bukod doon. Wala, wala nga po akong iniiwan eh. Parang ako yata, charot, hindi ako, never. Siguro, Tito Nelson, masasabi ko lang, yung masyado na akong hard sa sarili ko. Yung minsan hindi ko nag-overthink ako. Yun yung pinakamalala ko ng 2023. Iniwanan mo na ba yan sa 2023 ang pag-overthink mo? So far this January, ang ganda ng mga nangyayari sa akin. Parang pagising ka ng morning, okay, feeling ko. Kasi may epekto sa atin eh. Pagising mo na maaga at maganda yung gising mo. Parang Lord, thank you sa blessings na. So, kumbaga ready to face the world ka na. Yes, I'm ready, ganon. I'm ready. Tapos biglang call, Yes. yung mga call sheet darating na, ayan na. Ayan na. Ayan na. You're excited, no, sa lahat ng mga ginagawa mo. Ganun na yung nafe-feel ko this January. Before kasi wala, ito na, ganyan. Tapos, kunyari, feeling ko, what if magkamali ako sa ganito? What if ganito, magkamali ako? Nag-overthink ako. What if hindi ko magawa ng maayos dito? So, paano ko? And feeling ko lang yun, ha, Tito Nelson. Wala naman nagsasabi eh. Pero minsan yun kasi nakakatakot eh. Kapag, siguro, ang nakakatakot last year, yung marami ka lang magagandang naririnig. And hindi mo alam kung totoo pa ba yung sinasabi nila. So, mas takot ako sa puro magaganda lang yung sinasabi sa akin compared sa sasabihin sa iyo yung totoo. Pero sinasabi naman nila, anong gagawin namin? Kung yun yung totoo. Pero ang hirap, hindi ko alam. Kaya minsan nakaka-overthink na, totoo pa ba kayo sa akin? Totoo pa ba to? Ako lang ba yun? Na parang kapag pinupuri ka, ang hirap tanggapin. Tuloy. Kasi hindi mo na alam kung kapag madalas na. Or minsan may moment lang ako na pinipigilan mo rin sarili mo na para hindi lumaki yung ulo mo. May mga ganon. The more na hindi ka nag-accept, baka mas lalo kang, alam mo, Sans, meron nga raw yata ako Parang although nabasa ko to and then I was talking to a friend, a psychologist. Parang kinonfirm niya lang sa akin. Sabi niya na parang mukhang meron kang imposter syndrome. Yung imposter syndrome kasi is kahit maayos na yung ginawa mo, dinadoubt mo pa rin yung sarili mo na parang hindi. May mali dun sa ginawa ko Or hindi ko binigay yung best ko. Parang ganon. Meron pa akong igagaling Parang may ganon. And we're always hard on ourselves.
Kasi Yes. diba, dapat balanse daw yan eh. Dapat alam mo kung kailan ka gumawa ng maganda at you know when to tap yourself on the shoulders and say you Yes. did a good job. Mhm. Pero kasi, maybe ikaw din ganun ano, na parang kahit ang galing-galing mo na doon sa eksenang yun, na parang pagpasok mo doon sa tent mo, eh parang, ay, pangit ang ginawa ko. Samantalang Okay. lahat sa labas, pumapalakpak na. Opo, may ganun. Tapos feeling ko na parang hindi ko na ibigay. Tapos iisipin yun. Balansehin natin yan siguro sa 2024. Siguro. Yes, yun yung dapat natin balansehin. And maging thankful ka lang whenever na may nagsabi sa'yo. Just accept, wag lang ilagay talaga sa ulo na, ganito ako, ganito, ganyan. Ano ba yung pinakamaganda mo or pinakamalaki mong achievement last year? Na talagang inside, ikina-proud mo. Opo, last year, isa sa mga nakaka-proud na nakabili, hindi ko alam, nakakahiya, Tito Nelson. Sige lang. Tayo lang naman dalawa nag-uusap eh. Nakakahiya. Pero yun po siguro ang nakaka-proud para sa sarili ko. Kasi before, alam na naman po ng maraming tao na nakikitira lang, kumbaga, may sariling bahay yung mami ko. Pero hati sila magkapatid. And kumbaga, kaming anak niya at anak ng kapatid niya nasa isang bahay. So, mahirap pa rin na magkakasama kayo. Lalo na parang, di ba, yung parang dapat pag may sarili ka ng pamilya, dapat separate na. Di ba? So, ganun para iba. So, siguro isa po sa mga nakaka-proud, yung hindi ka na pakiramdam mo nakikitira. Yun. Dahil at nakapagpundar ka na ng bahay. Opo, nakapagpundar na ako ng bahay. Pero nung ito pong bahay na to, napundar ko ng year 2020. Oo, alam ko yan. Pwede. Kasi, di ba, Pandemic nung binili ko. nag-uusap pa tayo kung anong Christmas tree yung ilalagay mo. Di ba, sa gitna ng hagdan? Yes. Opo, yun. Yun pa siya. Tapos nung 2023 po, ang proud po ako, alam ko, nakabili po ako ng lupa. 2. Ay, nag-i-invest ka na. Opo. Wow. So, nakadalawang lupa po ako noong 2023. Marami po. Parang siguro yun yung kinakahiligan ko, Tito Nelson. Nag-invest ako sa mga real estate, ganyan. Bakit? Sa gold. Bakit tingin mo importante yun? Kasi, Tito Ang bata Nelson, mo pa kasi, ha? hanggat bata ka, dapat gawin mo na. Kasi para pagdating na medyo nasa tamang edad ka na talaga, na ready ka na, so mag-settle, ready ka. Kumbaga, nandun kasi ako sa point na, siguro sa mga kababaihan siguro, baka maka-help sa atin, na ano man ang mangyari sa relasyon ninyo, may partner ka o wala, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Kumbaga, parang kaya mong mabuhay kahit ikaw lang. Oo. At yung mga mahal mo pa sa buhay na ito. Ito bang 2024 sa tingin mo darating na yung romantic relationship para sa iyo? Sana, Tito Nelson. Sana. Sana. Lord, ibigay nyo na! Nagalit. Ngayon na! Lord, ngayon na, tapos binigay ni Lord, no? Magiging ready ka ba sa 20th? Mamaya, ibigay nga ni Lord eh. Alam mo, Tito Nelson, ako naman lagi akong ready. Yan Hindi talaga totoo yung yan, San. Parati kang pero, Tito Nelson, actually, feeling ko lang na palagi akong ready. Pero, kapag pinagpa-pray ko nga, at sinabi ni Lord itong mga bagay na to, at napapansin mo na hindi siya, at nawawala, hindi nga siya. Pero kapag pinag-pray mo, na-hurt ka ba pag ganon? Pag nawawala sila? Hindi, never nga, Tito Nelson eh. Hindi ka pa nga umaabot sa point na in love ka eh. Baka, siguro, Tito Nelson. Inaano mo pa kasi, kumbaga binabala, yung parang tinitimbang mo pa eh. Di ba? Parang, siguro, buti nga dumadating yung pinagpe-pray mo, no? Dumadating yung point na, itutuloy ko ba to o hindi? Tapos nandun ka doon sa point na yun. Kaya hindi ka pa in love. Opo. Kasi hindi, Tito Nelson, pinagpe-pray ko sila kung kailan, di ba? Pinagpe-pray ko, Lord, ibigay ko na. So, may bibigay si Lord. Tapos, or siguro may binibigay si Lord para pagdating doon sa right na tao na ibibigay sa'yo, handa ka na para sa Kanya. Kasi ang dami kong natututunan sa iba't ibang tao na dumadating sa akin. Naku, Sans, pag dumating yan, sabi ko sa'yo, isa ko dun sa unang mga tatalon dahil sa tuwa.
Nakaka-pressure nga, Tito Nelson. Kasi parang lahat nakaabang sinong boyfriend mo. So parang Oo. all eyes is on you na hindi ko na sure kung Oo. okay, tama pa ba na i-ano ko? Alam mo, Sans, inopen namin itong updated with Nelson Canlas. Nag-post kami sa Facebook. Ang pinost namin kung makakatsikahan mo si Sanya Lopez, ano ang itatanong mo sa kanya? At maraming nag-respond ha. Babasahin ko sa yung iba para masagot mo sila. Okay. From Micaela. Kung kapapipiliin ka, career o love life? Micaela? Mm-mm. Well, ready na ako sa love life. Pero kung kaya lang nandito yung career pa. At kung yung love life na yun hindi pa Naku, binibigay Micaela, diyan muna sa backseat ang love life. love life. Kasi Focus it sa can career wait. ka. Ako nasasagot para sa kanya. Sinagot mo na. Oo, ako na ang sasagot para kay Sanya. Hindi muna siya magla-love life. At least the first Yes. quarter ng 2024. Yes. Hindi kasi yun nga, kung dadating man siya, di ba po, dumating. Hans, ito pa. Sabi naman ni Joshua Estorico Conde, nasa kanya pa ba ang brilyante ng lupa sa upcoming Sangre? Yes. Yes po. Ayan Joshua, alam mo na. Siyempre, lahat ng storya ay may twist, no? So, abangan. Ito, kay Ryan Sim Lopez. Kamusta na si Akil? Si Akil, sa bagong sangre namin, hindi ko pa siya nakakasama. So, wala pa akong balita kung kamusta. Kasi of all the sangres, ako pa lang po yung nagtitaping pa. Baka, tignan natin. Last year. Ito, galing naman kay Alisa Danel Sarmiento. Babalik ba si Asulan, Lira at Mira? Paano muling mabubuhay si Amihan? Sorry, excited lang much. Excited na akong makita yung family nyo ni Akil sa Encantadia. Oh. Maganda! Alam nyo, ito lang masasabi ko. Ang lahat ay magbabalik. Ay, naku! Oo, wag nating spoil. Yun lang. Yun lang Basta, talaga yun masasabi lang. ko. Lahat magbabalik. Wow! Yes. Parang Avengers pala to, nababalik muna lahat. Yes. Tignan natin. Ang hirap mag-comment! Oo. Mamaya mapagalitan tayo, di ba? Correct. Ito, meron namang mga personal na nagpadala ng questions, yung mga personal questions naman ito. From Chris Agustin Lazat. Ano ba to? May extra ka ba? Pahiram muna. Ano bang extra yan? Marami akong extra. Baka Marami naman extra. Chris, baka naman damit, di ba? Oo, sabihin mo lang kung saan ipapadala. Papadala namin. Di ba? Ang bilis natin kausap, Tito Oo, Nelson. This 2024 para sa atin to. Ay, ang dami, At lahat damit ni Sanya. mabibiyayaan. Yes. Oy, maganda yan 2024, Diba? lahat mabibiyayaan. Totoo yan. Oy, Yes. maganda yun Tatandaan ko yan parate. Opo. Oh, Lahat kasi tayo. hindi naman pwedeng, di ba, ikaw lang yung nabibiyayaan. Dapat Yes. let's spread the Share. blessing. Yes. Di ba? Opo. Mm. And dapat spread rin natin kung ano yung knowledge natin para sa kanila din. Sabay-sabay Totoo. tayo maging successful. Oh, nako, ito, mukhang isa pang nangungutang. Si Dencio Dison Tonggol. Mars pa utang. Lahat ng Ano? utang. Tanong naman ni John Emerson, ano ang skincare routine mo, sis? Skincare routine. Ako mahilig talaga, Tito Nelson, bago matulog tsaka bago ako umalis ng bahay. Aayos ako sa face. Kasi in fairness nga naman, tas kapag may pimple ka, mabilis naman siyang mawala. No. Ganon siya. Tas before kasi kang yung eyes na niya yung inflammation. Kasi syempre pag may pimple, di ba, may maga sa loob yun. as well. Pag ina-eyes mo, nawawala. Opo. Mhm. Tapos after that, mag-toner ka and then moisturizer. And don't forget na maglagay ka ng sunscreen kasi Paglalabas, naku, importante Opo. yan. Sons, lately ko na lang talaga ginagawa yan. Naku, buti na lang. dapat po Oo. talaga. Dapat bata ka Lagi. pa lang ginagawa mo yan. Kasi yung
syempre 'di ba, kami mga reporter lumalabas kami sa arawan, 'di ba? Opo. Dati wala akong pakialam, parang wala pa akong payong. Ngayon talaga payong and sunblock. Ako, yun, hindi ako nawawalan po. Kahit matutulog ako, nagsa-sunscreen. Talaga, kasi parang Opo. ready ka na pagising mo. Hindi sa kasi sinasabi nila na wala talaga binoorasan kapag sa sunscreen. Ito So nga. yung No, kasi minsan 'di ba, yung even daw yung computer mo may radiation, may UV. UV. So, hindi ko alam kasi may dalawa akong nakausap na dermatologist. Totoo daw 'yon. As in yung UV ng even yung television may UV. Yes. Totoo So, po. nakakatakot. Oo nga, no? It makes sense, no? Kasi dati Yes. natatawa pa ako doon sa mga tao na nagsa-sunblock sa gabi. Kapag gabi. Opo. Oo. Totoo po siya. Ito, from Mylene Francisco. Bakit ang ganda niyo po? Ay, ako hindi ko po alam yan. Hindi ko na alam kung paano po sagutin Kasi natin yun. yung nanay niya. Hindi, Lord, thank you, Lord. Oo. Thank you, Lord. Opo. Oo. At Well, maganda naman din lahat, di ba? Saka, hindi ako naniniwala kung yung ganda talaga sa physically. I mean, may maganda talaga physically. Pero lagi talaga Si ako Marian naniniwala Rivera. sa ganda ng... Oh. Yes, Diyosa naman yun. Hindi, ayoko na. Ate yan, Diyosa talaga yun. Siya yung umiiyak na ang ganda pa rin. Na parang, sana all. Ito, mula naman kay Lay Hana Latay. Bakit pinagpala ka? Ano ba? Lord, bakit ba ganito po yung mga tanungan nila? Ang hirap po Ito, sagutin. Lay, linawin mo, pinagpala ng alin? Bakit, paano ba? Opo, Paano saan ko pinagpala? Opo, Oo. pero kung pinagpala man tayo, thank you Lord. Ano yun, naniniwala ko na kapag para sa iyo yung mga bagay na yun. Para sa iyo yun. So, nakasulat na daw yan. So, Pero alam mo, I was reading something the other day. Lahat daw tayo pinagpala. Kaya lang, hindi lang natin napapansin yung mga blessings na nakukuha natin every day kasi kino-compare natin sa iba. sarili. Oo, yung sarili natin sa iba. Oo. Opo, totoo po yun. Yung parang, ay, ba't wala akong ganon? It's always, ba't wala ako nung ganon? Ba't hindi Bakit ko siya naabot ganito? yun? Bakit ganyan siya kaputi? Bakit ganyan siya kaitim? May mga ganon. It's always like that. Pero kung titingnan daw natin, parang marami tayo talagang blessings na dapat ipagpasalamat every day. Yung palang pag gumising ka, di ba? Yung humihinga ka, blessing na yun. Opo. May kakaibang question ito mula kay Don Merones Magpantay. Will you marry me? Sino Oh, yun? wag muna. Doon, Wag wag muna. muna. Maligaw ka muna, di ba? Ano to? Kasal agad. Yun na yung tanong dito na Kasi agad, grabe naman. Di ba? Tsaka- Maligaw ka muna. Dumaan ka muna kay Jack, no? Correct, oo. Mamaya, si Sanya, okay lang to, ready na to. Si Jack, ready ba? Siya pala yung hindi ready, si Kuya. Sans, Ako. I always end the podcast kasi, di ba, by turning the tables around, ikaw naman yung magtatanong sa akin ng kahit anong tanong. Sasagutin ko yan ng wholeheartedly. Okay. Siguro matatanong ko dito, Nelson. Ano ba yung sa tingin mo na mai-a-advise mo sa amin? Sa amin na nandito rin sa showbiz, kung paano rin tumagal at mas ma-appreciate pa yung trabaho. Yan. Naku, Sans. Ibabalik ko yung time na magkasama tayo doon sa bahay ng mga comfort women. And ikaw nabigyan ka ng glimpse noon kung paano mo ma-appreciate yung... Kasi di ba, kinento mo sa akin during the interview, na yung isang lola doon, di ba, ang sinabi sa'yo, balik ka na sa TV. Sabi mo, oo na, babalik ako. Hindi. Inulit niya pa, di ba? Sinabi niya sa'yo na, hindi, balik ka na kasi ikaw lang yung pinapanood ko. So, alam mo yung parang hindi natin alam, di ba, ang tingin lang natin sa mga trabaho natin, trabaho lang. Or parang yung it's what puts food on the table. Yes. Pero akala natin ganun lang siya, di ba? Pero yung pala, matindi yung nagagawa niya sa ibang tao. Nung pandemic,
nagbasa ako ng mga comments ko, karamihan OFWs. Shout out pala sa mga OFWs, sa mga kapuso natin, sa mga updaters natin sa iba't ibang panig ng mundo. Sana kung naririnig nyo to, ay sana napapasaya namin kayo. Kasi alam mo, nung time na yun, yung comment, puro comment sinasabi na parang iniintay ko lang talaga yung mga reports mo. Kasi ayoko nang nanonood ng news kasi nade-depress ako. Ang iniintay ko yung showbiz news. And before that, ang iniisip ko, parang showbiz lang naman ang ginagawa ko. Wala namang walang bearing to. Pero ang dami pala natutulungan, ang daming natatouch ng mga ginagawa natin. Ikaw bilang artista, na ang daming mong napapasaya na hindi mo alam. Totoo po. Oo. Before Tito Nelson, hindi ko rin alam na ganun kalaking impact niya. And nung nangyari nga sa akin na may mga ganyang bagay na nai-inspire na sila sa akin. Parang dun, may mga bagay kasi na napapagod din tayo. Kasi tao tayo eh. Pero may moment talaga Tito Nelson, okay lang mapagod tayo. May mga pagkakataon na ganun. Pero kapag nakikita mo yung mga taong or naririnig mo sa kanila na iba yung nagiging epekto ng mga ginagawa mo sa kanila at magaganda yun nga nakapagbigay ka ng inspiration sa iba. Ang sarap pala sa feeling na parang kahit na gano'n kakapagod, parang hindi mo minsan maramdaman, okay lang ako kasi iba yung nagagawa nitong trabaho sa iba. So mas na-inspire ka din ng trabaho at galingan pa sa mga ginagawa. Ako personally, napahalagahan ko yung ginagawa ko. Dahil dun sa mga messages din, I kept them. Nagpasalamat talaga ako na parang eye-opener siya sa akin. Kasi mas lalo kong minahal, in the real sense, mas lalo kong minahal yung trabaho ko. I mean, yung husband ko nga, nagtatalo kami minsan na parang 7 days a week ka na nagtatrabaho, magpahinga ka naman. Parati ko sinasabi na parang, hindi, okay lang ako ngayon kasi meron naman akong pinaplanong leave on this certain day, ganyan, may ganon. So, pero kasi ang iniisip ko, ayokong anuhin yung trabaho ko, ayoko munang, kumbaga, ipagsawalang bahala. Yung trabaho ko. Oo, kasi may nakikinig sa akin eh. May naghihintay sa akin. Nanay ko, di ba? Parati ko sinasabi sa'yo. Yung nanay ko na nasa Chicago, parati niyang inaantay yung report ko. At sinasabihan pa ako, tinitext ako minsan na hindi maganda yung buhok mo. Sinasabihan niya ako, oy, bakit ganun yung kulay ng damit mo? Or minsan ba't yung polo mo parang lukot? Ganyan. May mga ganun siya talaga. So, alam mo yun, may naghihintay. Kahit sabihin mong isa na lang yung naghihintay sa akin, I would still do my job. Kasi merong naghihintay. Yes. Oh my God. Sana, Thank you po, Tito Nelson. Thank you very much.